Na kailangan bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant. Hindi sila ang ipatawag. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWA. Ito parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun eh. Magandang araw mga kabisdak, mga kontratista, ipapakulong sa Senado. I-awards ka na. Karen Davila, tineres ni Senador Marcolita, patay kang bata ka. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. O ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ayon po sa Senado, yung mga kontraktor na hindi po darating at hindi tatalima sa subpina ngayong hearing sa Blue Ribbon Committee sa September 1 ay ipapakulong umano at mag-issue ng warrant of arrest ang Senado. Sama mo na si Saldico. Ang bihira yan, Saldico na yan, ha? Hindi mamabanat-banatan ng mga media. Senador Marcolita ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan, tinere si Karen Davila. At ayon po sa naturang senador, may mga diferensya ang mga ulo ng mga uplok. Mas maganda ikulong na po kayong lahat. Matindi po ito. Pakinggan po natin muna ang balitang ito, mga kabisdak. Pwersa namang pahaharapin sa Senado na pagdinig dito ang mga contractor ng mga anomalyang flood control project. At nagbabala naman ang isang senador na ipa-aaresto nila mga kontratistang muling mangiisnab sa pagdinig. Ayan. Corvera, sa balitang yan. Nilagdaan na ni Senate President Francis Escudero ang sabina para pwersahin ang mga contractors na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang infrastructure projects. Kasama sa pinaharap sa investigasyon, sina Luisito Tiki, ang presidente ng LR Tiki Builders Inc., si Zara Discaya, ang pangulo ng Alpine Omega General Contractor and Development Corporation. Si Zara Discaya, sikat na sikat, no? Ginasikat kasi ni Julius Babaw at Corina Sanchez. So ngayon, dumating kayo. Pag hindi kayo dumating, kulong kayo. Dito, Loy. Lawrence Lubiano, ang pangulo ng Centerways Construction and Development Inc., Edgar Acosta, presidente ng Hightone Construction and Development Corporation. Hightone, kay Saldico yan. Dapat si Saldico ang pinatawag yan. Pati Sunwest. Dapat ipakulong ang mga bugok. Ayan o, tuloy o. Marjorie Samidan, authorized managing officer ng Samidan Construction. Kasama rin sa pinaharap sa investigasyon, sina Romeo Miranda, presidente ng Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation, si Maria Roma Angeline Rimando, ang pangulo ng St. Timothy Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar, ang presidente ng Sunwest Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, at Mark Alan Arevalo, ang general manager ng Wawa Builders. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, itutuloy ang pagdinig sa maanumalyang kontrata sa Lunes, September 1. Kabilang sa mga isnampine ng komite ang may-ari ng Wawa Builders na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Bulacan pero walang nagawang proyekto. Isinulong ni Senador Jinggoy Estrada ang pagpapaaresto sa mga kontraktor sakaling muling isnabin ang pagdinig ng Senado. Nais naman ni Senator Ping Lacson na paimbestigahan na rin kung sino ang makapangyarihang nasa likod ng tangkang panunuhol ng isang district engineer kay Batangas Congressman Leandro Leviste para harangin ang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Ayon sa Senador, tila nagsisilbi ng bagman ng malalaking contractors ang mga district engineers ng DPWH. Naniniwala si Lacson na may malaki pang tao na nasa likod ng naarestong si Engineer Abelardo Calalo, ang district engineer sa Batangas.
Si Calalo ay inaresto matapos umanong mag-alok ng 3 milyong suhol kay Leviste. Alam, more or less may idea naman tayo eh. At saka kung talaga mag-iimbestiga, lalabas at lalabas yan eh. Kung sino yung malalaking personalities. Kasi ang logical conclusion nito, dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan. Kasi otherwise, parang regudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Na pagkatapos ng ingay, tahimik na naman, andyan na naman ulit. Kaya kailangan, ang ano kasi, coming from law enforcement. Pinuri naman ni Lacson si Leviste. Teka lang, stop muna natin yun. Sana po, Panfilo Lacson, hindi lang i-stop doon sa mga district engineer at mga kongresista. Alam naman natin kung sino yung may punot dulo. Sana, bigyan nyo rin po ng kunting pitik ba? Kailangan bigyan nyo rin ng kunting angas pa, tapang ba? Sisihin nyo yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dahil yan yung kulang sa expose ninyo eh. Hindi po kayo, parang takot kayo mabanggit yung pangalan ni Bongbong Marcos na negligence ng Pangulo, itong mga korupsyon na nangyayari sa bansang ito under sa kanyang administrasyon. Mantakin mo, 3 years. 3 years siya na naging presidente, magpo 4 years na. Ngayon lang siya nakaisip na labanan yan. Ngayon lang siya nakaisip na mayroong mga ghost project na flood control. Hinayaan niya. Dapat puntaryahin din po ninyo yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung walang halong pamumulitika ba, no? Ang talagang totoo yung pag-expose mo ng mga kababalagan dyan sa DPWH, sa flood control projects, bakit hindi po natin tumbukin itong si Bongbong Marcos? At bakit hindi natin pitikin ng konti kung talagang takot kayo na puntaryahin, pitikin man lang konti, magbitaw man lang ng salita na bakit napabayaan ito na sa loob ng 3 taon? Tungkulin niya ito, DPWH, part ito ng executive. Bakit hinayaan lang itong ganitong kalakalan na kukurakutin ang pondo ng bayan 1.2 trillion pesos? Kasi sabi nyo, Panfilo Lacson, ito ay sindikato. So sindikato nga, so hindi po pwedeng DPWH lang ang may pakana dito, hindi lang pwedeng kongresista lang, mga kontraktor pa. Meron talagang pinakaulo nito. Hindi nyo nga mabanggit-banggit si Speaker of the House, Saldico. Dahil nga, sila naman yung may hawak ng General Appropriation, Chairman si Saldico, yung mga insertion. Paano tayo ngayon? Tama ka, magiging hausyaw talaga ho ito pag walang maparusahang kongresista at hindi tatamaan itong gobyerno ni Marcos. Kanino negligence dito? Under Marcos admin. Kaya kailangan sisihin nyo naman, pambihira naman Tuloy Dahil sa kanyang integridad at idealismo matapos ipaaresto ang engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Pinayuhan niya rin ang nanay nito na si Senator Loren Legarda na tiyakin ang seguridad ng kanyang anak. Kaya breath of fresh air talaga si Congressman Leviste. Kasi unusual fit ito. This is not so usual or ordinary for a neophyte congressman to, set the example na pwedeng may magawa para talagang parang nip in the bud, so to speak. Sir, balikan ko lang kay... Hiniling na ni Lacson sa Malacanang na palawakin pa ang sumbong sa Pangulo website para masaklaw pa ang iba pang infrastructure projects na posibleng nagkaroon din ng anomalya, hindi lang ang mga flood control projects. Malaki anyang naitulong ng website ng Pangulo para mabilis nilang matonton ang mga proyekto ng gobyerno, lalo na mga ghost projects na napondohan na ng pamahalaan. Ganun na nga sinabi ni Secretary Bonon isolated case, and I watched him in a TV interview. Dinidebunk niya pa yung ghost project do sa Sitio Dike. Sabi niya, mali-mali raw, miscommunication, parang sinasabi niya, hindi totoong may ghost project do sa Sitio Dike dahil sa report daw niya wala. Hindi niya alam yung aming mismong record called from the DPWH website as well as sa sumbong sa Pangulo website. Malinaw yun na nandun yung description ng project. Sumbong sa Pangulo website? Ikaw, Lacson, parang hindi ka PNP chief. Dapat ang ginawa dito ni Panfilo Lacson, batikosin niya itong Malacanang. Sabihin niya, huwag kayong umasa dyan sa sumbong
sa website. Magtrabaho kayo. Gamitin nyo yung confidential funds, intelligence funds ninyo na bilyones dyan sa Malacanang. Ikutin nyo lahat ng mga proyekto kasi kung seryoso talaga si Bongbong, hindi ho po pwedeng hayaan lang ang taong bayan magsumbong. Kailangan gumawa ho sila ng tungkulin nila. Tingnan lahat ng mga distrito, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan mayroong flood control projects na nilista ng DPWH na di umano'y tapos na. Silipin lahat, gamitin yung bilyones ninyo na confidential funds. Anong gamit ho yan? Kung ngayon, parang puring-puri pa nila yung sumbong sa Pangulo. So, hindi nagtatrabaho itong executive department para matunton itong mga ghost projects. Sino nagtatrabaho? Taong bayan, useless to. Yung inyong mga confidential funds, intelligence funds. Pinundahan ng bilyones. Pero yung trabaho ng intelligence unit ay tinatrabaho na ngayon ng mga ordinaryong Pilipino. Muntika, sino bang may bilyones na pera? Ginigisa po tayo sa sariling mantika natin. Itong sumbong ng Pangulo website, dapat ang nakalagay dyan ay yung mga nahanap na nila na mga proyektong ghost. Kung seryoso lang talaga. Kaso nga lang, ang problema nito kung pagtakpan ho nila. Kaya kailangan mayroong independent body na mag-imbestiga na iikot sa lahat po ng kapuluan ng Pilipinas kung saan mayroong mga proyektong inilatag ang gobyernong Marcos. Ganun ho dapat. Kaso ang problema wala. Umasa lang sa media eh. Pa-comment lang muna doon kay Libiste. Sana po itong kay Libiste, totoo po ito. Kasi pag hindi po ito totoo, pinaglalaruan lang ho tayo ng mga politiko. Yung mga trilyonis na pundo ng bayan, pinaglalaruan. Sana sincero po itong si Libiste. Alam natin, bilyonaryo po ito. Itong batang kongresista. At mukhang tinuturo niya, yung may gumagawa ng kababalagan, yung napalitan niya na dating mga kongresista. Mag-asawa pala yun eh. Na I think halos yung mga kontraktor doon ay pinapaboran ng naturang kongresista. Sana hindi ito drama. Kasi pag drama ho ito, kawawa na po talaga tayo. Okay, anyway. So ngayon, ito, pepersahin ng Senado na itong mga kontratista ay pag hindi pumunta diyan sa Blue Ribbon Committee, ay ipapakulong. Isyuhan ng warrant of arrest. Dapat lang po. Isyuhan nyo po ng warrant of arrest itong mga to. Alam nyo po, ang gusto kong ipatawag talaga dyan sa Senado, itong si Saldico. Si Saldico ang ipapatawag. Kasi itong SunWest at yung Highton, alam natin, Saldico po yan eh. Siya po yung nagmamayari yan. Pero itong mga media, mainstream media, hirap na hirap magbanggit, hirap na hirap mag-link dito po kay Saldico. At hindi po mababanggit ang pangalan ni Romualdez na sila po ang may utak at pakana ng mga insertion. Sa bagay, isang hearing pa lang naman ng Blue Ribbon Committee. So hihintayin natin yung mga susunod na hearing kasi sabi nga ni Kong Marcolita, hinahinay lang tayo. Kasi at least dahan-dahan, maalat-latag lahat. Sana po ay makamtan po natin yan. Yung inaasam natin na matumbok talaga yung pinakapuno at hindi lang po titigil dito sa mga kontraktor. So ngayon, ang medyo pinag-uusapan po sa spotlight ngayon patungkol sa flood control projects, itong si Diskaya. Sana ma-highlight din po natin itong Highton at yung SunWest Corporation para damay dito si Saldico at makulong din itong mga bugok na ito. Sila talagang may utak nito. O ito yung balita. Wala pa po tayong wala pa po tayong mahanap na link, wala pa po tayong mahanap na balita patungkol dito sa SunWest Corporation Highton ni Saldico. Ang talagang binabalita po ngayon, itong Diskaya. Na sana man lang ang mga mainstream media, anuhin nyo naman itong ni Saldico, itong kumpanya, nang malaman po natin kung magkano yung nakulimbat na salapi ng naturang kongresista. Di ba ho? Ngayon, tingnan mo. Ang talagang natutukan ngayon ng media, itong Diskaya.
So wala rin naman problema yan kasi talaga namang nakakasulasok talaga at nakakagalit yung ginagawa ng pamilyang ito. Mantakin mo, nabubuhay ng dahil sa DPWH. At aminado ho sila na talagang nimal nang dahil sa DPWH, masagana ang buhay nila. At mabalitaan po natin yung mga proyekto nila, mga palpak at mga bugos. Kaya tama rin po ito na kailangan managot at kailangan kumanta rin po kayo kung sino yung mga kongresista na nagkakamkam ng salapi ng bayan. Dahil hindi biro yung kayamanan nila. Mga luxury cars, mga 40, grabe, matindi. Yung iba, made in America. Wala dito, sila lang ang meron nun. Kaya ito, pakinggan po natin itong balitang ito. Pamilya Diskaya ang isa sa sentro sa usapin ng maanumalyang flood control projects. Mula sa kanilang simpleng buhay hanggang sa pabirong banat na bilyonaryo na sila, alamin ang kanilang kontrobersyal na kwento sa Agenda Report ni Hannah T. Sabi ng mga kaibigan nyo, sumasaba kayo ngayon sa mas magulong buhay. Handa na po ba yung lahat sa inyong paligid? I think so, yes. Mula sa nooy excitement nilang sumabak sa politika, hanggang sa ngayon, nalaman na nga sila ng balita na nanatiling mainit na usapin sina Sara at Curly Diskaya. Binalikan ng Bilyonaryo News Channel ang panayam ng aming desk editor na si Francis Folve, October 8 nitong nakaraang taon. Sa kasagsagan niya ng filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm polls. Kalaunan, naging katunggali ni Pasig City Mayor Vico Soto si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa panayam, ibinahagi ng mag-asawa ang storya nila mula sa pagiging flood survivors hanggang sa maging bilyonaryo contractors. Si Sara ang pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Top 2 ito sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumorner sa bilyones na flood control projects mula 2022 to 2025. Sa panahong nagsisimula pa lang sila, sinabi ni Sara na may sariling lisensya sa construction firm ang kanyang ama. Ginagamit namin yung license ng dad ko. Binigyan niya rin kami ng project. Yun yung ginagamit namin ng license. Pero ang kapalit, royalty o license fee. Yan ay para matuto raw silang mag-asawa dumiskarte sa buhay. Kung hindi siguro ginawa ng biyanan ko yun na business is business at hindi niya kami chinarge ng license fee, hindi siguro kami matututong magsarili na mag-asawa. Sa unang Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects, nabunyag na open secret ang hiraman ng lisensya sa construction industry. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty, ganito po yung nangyayari. Pero batas ang nagsasabi, bawal ang license lending. At sa ilalim ng Government Procurement Reform Act, ang bawat project dapat may sariling dedicated equipment at technical personnel. Una nang natuklasan ng BNC ang isang site sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na ang kontratista, Elite General Contractor and Development Corporation. May lease agreement daw ito sa St. Gerard Construction, kaya nakakagamit ito ng backhoe ng nasabing kumpanya. Ang dalawang ito nauugnay pa rin sa mga Diskaya na una nang nilahad ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sumatotal, hindi bababa sa 7 Pasig-based firms ang ino-operate umano ng pamilya. Pinlex pa ng Diskaya couple ang nasa higit kumulang 40 sasakyan sa kanilang garahe sa bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand at may models pang hindi raw makikita sa bansa. Personal cars namin, bukod pa sa mga services ng mga engineers namin and mga liaison namin. So, yun, mga more or less nasa... Magbawa 100 siguro. SUVs ang hilig ng mag-asawang Diskaya dahil pang pamilya raw ito. May pabiru pang sinabi si Curly sa total assets ng kanilang pamilya in 1 year. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kaparang ng title ng ano niyo, ng station niyo, ng bilyonaryo niyo, tunnel niyo. Parang ganun lang din. Grabe, sa ngayon, kalat na online ang interviews ng pamilya Diskaya tungkol sa kanilang buhay. Lalo na't mainit ang anomalya sa flood control projects.
At hindi naman nawawala ang baha sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing tag-ulan. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ng mga Diskaya tungkol sa kaugnayan ng kanilang luxurious lifestyle sa kanilang mga kontrata. Pero wala pa silang opisyal na pahayag tungkol dito. Talagang nakaladkad ngayon ang Diskaya family. Alam nyo po sa akin na sana hindi lang po tayo tututok dito sa mga Diskaya. Dahil ang marami po dito yung mga kontratistang kongresista. Siguro, itong mga Diskaya, ito lang talaga yung napagbuntungan. Pag sinabing flood control, Diskaya. Kasi nga, nagpa-interview sila. Dito kay Corina Sanchez, nagpa-interview kay Julius Babaw, nagpa-interview sa bilyonaryo, at nailathala ang maranyang buhay nila. Pero, nakaya po ng mga Diskaya, merong 7 na list a construction firm. Matindi. Hindi mas kaya po ni Saldico. Itong kongresistang kontratista na ito. Ano po sa tingin ho ninyo? Na sana meron lang maglakas ng loob na mga media na magbusisi ho nito ang pagkatao ni Saldico. Maraming construction firm din ho ito. Bilyonis do yung kay Diskaya, mas matindi po itong kay Saldico. Kasi siyempre, nasa kusina siya, malapit sa kusina. Ang problema walang mga link. Ibig sabihin na magaling magtago si Saldico. Yung marangyang buhay niya, itinago niya. Alam natin, mayroong eroplano ho ito, di ba? Eroplano, pinapahiram kay Bungbong, pinapahiram kay Tambaluslos. So, paano na ito? Yung totoong pinakautak nito, ng flood control, ito hati-hati kasi sila, mga sindikato, kopyahan sila ng diskarte dito. Paano mga kurakot? Hindi natin mapanagot. Sana lumalim pa ang investigasyon patungkol po dito sa flood control projects. Pero ako, umaasa po ako kay Senator Marcolita kasi abogado man ho ito. So, kumbaga, yung expectation ngayon ng maraming Pilipino, lalo na yung tayo, mga sumusuporta tayo kay Senador Marcolita, medyo mataas. Kasi abogado nga ho siya. Na sana ay hindi po papalpak at hindi po tayo bibigoin ni Senador Marcolita. Tingnan mo. Kasi tayo ngayon, kumbaga nagiging pag-star na si Senador Marcolita sa Senado. Pag sinasabi mong Senado, ang naiisip ng mga Pilipino ngayon, Senador Marcolita. Siya na po yung star ng Senado ngayon, wala nang iba. Medyo tumataas yung level ng ngayon, ng Senado. Kumpara dito sa mga kongresista, mga buhaya. Pero yung anak din ni Senator Marcolita, medyo maayos din yung kanyang ginagawa diyan sa Kongreso. Pero ito po, uminit po yung ulo ni Senador Marcolita dito kay Karing Davila. Dahil nga po sa mga banat ng naturang reporter. Grabe gulat na gulat dito si Karing Davila. Yung picture. Hindi niya akalain na sasabihan sila ni Senador Marcolita na maiksi ang mga kokote at may mga diferensya ang mga ulo ninyo. Lahin po muna natin itong si Karing Davila. Bakit ba nakapagsabi siya? Ano bang nangyayari? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress
owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Okay na sana yung sinasabi ni Karen Davila, no, na bakit ayaw niya patawag itong mga kongresista? Saldi ko kasi tinutumbok niya dyan eh. Yun din ang gusto natin mangyari. Kaso, ang dulo, sasabihin pa naman, ba't pa tayo nag-imbestiga? Ba't pa kayo mag-imbestiga? Buang parang ang tono dito ni Karen Davila, minamaliit niya yung nag-iimbestiga. At ang tinamaan po dito, si Senator Marcolita, kasi siya man yung Blue Ribbon Committee. So, masyadong atat. Kasi may proseso nga na tayo susundin. Huwag masyadong bigla-bigla. Isang pa naman hearing ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman araw-araw nag-hearing ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman kagaya ng TUWADCOM at TRICOM. Diba? Yung ginagago nilang mga Duterte. Bigyan muna natin ng pagkakataon, Karen Davila, itong si Senador Marcolita, dahil naniniwala po kami, talagang matutumbok po yan at mataas po ang aming expectation na hindi po hihinto lang dyan sa DPWH at mga kontratista. Talagang tatamaan po at tatamaan dito. Bago natin pasagutin si Senador Marcolita, meron pang isa. Tablado rin yung kalbong ito. Tingnan mo. Wala akong problema na imbestigahan lahat. Pero bakit itong mga Blue Ribbon na ito ay hindi iniimbestigahan yung kanilang mga kaalyado? Diba? Na mga talamak. Ayan. Imbestigahan daw yung mga kaalyado. Na talamak din daw. Gag talaga. Ito, Blue Ribbon Committee talaga yung tinutukoy nila kamas-kamas. Para bang gusto nilang i-divert yung issue na sisiinin yung mga Duterte. Gusto nila Duterte sisihin, wala kang proyektong nakuha. At yung kababalaghan doon sa ang kababalaghan sa flood control, under Marcos admin na ginahasa tayo ng mga kurakot buang tong kalbong ito Ba't ba tayo may iba ng direksyon? Dito tayo focus under Marcos admin, 1.2 trillion pesos sa flood control. Sa panahon ni Tatay Digong, wala tayong problema. Dahil natutukan, yung mga flood control, hindi naman bumaba masyado kay Tatay Digong. May ba, pero hindi ganun hanggang bubong at hindi lahat ng Pilipinas binabaha. Ngayon, buong Pilipinas binabaha. Oy, buplax ka. Ito, masyadong mainit tong mga to. Kaya ang sabi ni Senador Marcolita, mga maiksi ang mga utak ninyo. At yung wala kayong, maiksi yung kukuti ninyo. At may diferensya ang mga ulo ninyo. Ito, pakinggan natin, Senador Marcolita. Pero, siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanood. Hindi yan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun Kaya nga magkasintono sila, Sen Kaya kung magsalita pa naman yun, akala mo, tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusin ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Maria Joseph ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Tama. Unang hearing niyo pa lang po, Sen Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Ito mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Mayroon po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon.
ba't kaya? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon doon sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Bagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. Ano, Karin Davila? Hinay-hinay lang. Lahat tayo. Gusto natin na makulong lahat ng mga kurakot. Pero ang lahat ng kagustuhan natin, meron yan tamang proseso. Kaya bigyan natin ng oras, panahon at pagkakataon itong si Senador Marcolita, matumbok niya lahat ng mga may kinalaman dito, mga sindikato sa gobyernong ito. Ako, malaki po ang tiwala ko dito kay Senador Marcolita. Talagang may makulong ho dito. Siguro, saka na tayo magreklamo. Kung pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing patungkol dito, kung walang mangyayari at walang nangyayari. Palagay ko, hindi tayo bibiguin ni Senador Marcolita. May mangyayari yan. Ilatag mo na lahat. Hinay-hinay mo na. Baka dumugo, masakit. Ayan po, good luck po sa inyo, Senador Marcolita, sa September 1. Sana po mapakulong natin itong mga kongresista, kontratista, DPWH officials. Sana tatamaan itong si Bongbong Marcos dahil negligence po ng administrasyon ang nangyayaring laganap na korupsyon sa ating bansa. Vista Pilipinas, good luck po sa ating lahat. God first.